Pinihit siya nitong paharap at ipinagdikit ang kanilang noo. "You don't know how beautiful you are in that dress." He then caressed her chin and planted a sweet kiss on her lips. Ikinawit ni Audrey ang dalawang kamay sa leeg ni Jake upang palalimin pa ang halik na pinagsasaluhan nila. Itinukod ni Jake ang isang kamay sa table at ang isa ay nakapalupot sa maliit na bewang ni Audrey. Mas lumalalim na ang kanilang halik nang biglang tumunog ang intercom na ikinatigil nilang dalawa. "Sir, lunch na po. Gusto niyo po ba magpadala ako ng mga pagkain ninyo sa loob?" Tanong ni Maya. Jake impatiently pushes the button behind Audrey and answer, "No thanks. Audrey brought me one." Anya at muling hinarap ang asawa. "Where are we again?" Hahalikan niya na sana, muli ito ng takpan ni Audrey ang bibig ni Jake gamit ang isang kamay nito. Kumain ka na. Sayang naman yung niluto ko kung hindi lang din magagalaw." Kung ikaw na lang kayang galawin ko." Nasa ni Jake ang kalawang braso ng kurutin iyo ni Audrey, saka kinuha ang paper bag sa sofa. Inilabas ni Audrey ang mga niluto at inilapag sa center table. Lumapit naman si Jake sa kaharap na sofang kinaupan ni Audrey at umupo. Smells good." Tatango-tango si Jake at tinapunan ng tingin ang inihanda ng asawa. "What's that?" Nguso niya sa isang Tupperware. "Chicken adobo with peanut butter." Proud na wika ni Audrey. "Isn't it weird? You put peanut butter on adobo?" Nakangawing saad ni Jake habang tinitingnan ng ulam saka bumaling kay Audrey. "Bakit? Tingin mo hindi masarap ang luto ko?" Seryosong tanong ni Audrey. "Oh no, love. Of course, masarap. Especially you." Nakangisin tumingin dito si Jake ngunit hindi gumana iyon kay Audrey at seryosong nakatitig pa rin sa kanya. Okay. Taas kamay niya dito. "Uwi na ako." Ani Audrey at ililigpit sana ang inihanda na pagkain nang pigilan siya ng asawa. "Hey, I'm gonna eat that, okay?" Kumuha siya ng kutsara at sumandok ng adobo saka isinubo. Ang sarap." Hindi makapaniwalang wika ni Jake at muling sumubo. Napangiti naman sa Audrey sa nakita. Halos simuti ni Jake ang lalagyan na maubos dito ang pagkain. Inabutan ito ni Audrey ng tubig na tinanggap naman ng huli. Ngayon lang ata ulit ako nabusog ng ganito." Anito at sumandal sa sofa. Nililigpit naman ni Audrey ang pinagkainan. "Puro ka sa trabaho. Maya also told me madalas hindi ka kumakain ng lunch at mas inuuna mga ginagawa." Inilagay ni Audrey ang mga Tupperware sa paper bag. Bumukas ang pinto at pumasok si Maya na may bitbit na ilang papeles at portfolio. "Sorry, sir. Ipinadala po ni Sir Victor. Kailangan niya na daw po ng approval ninyo regarding sa marketing and other strands." Anito at inilapag ang mga hawak sa table nito. "Thanks, Maya." Tumango si Maya sa amo at humarap kay Audrey. "Pasensya na po talaga sa abala, Ma'am Audrey." "It's okay, Maya. No worries." Ngiti ni Audrey bago ito tuluyan lumabas ng opisina. "Thanks for the lunch, love. I need to back to work now." Lingon ni Jake sa mesang puno ng mga papeles. "Want me to call Boya to fetch you home?" "No, I'll wait you here." Muling umupo si Audrey sa sofa at kumuha ng isang magazine sa center table. 3 oras ang nakalipas at patuloy si Jake sa ginagawa habang si Audrey ay panakanakan tinitingnan ang bising asawa sa lamesa nito. Minsan ay lalabas ito ng opisina at muling babalik, makaraan ang ilang minuto at babalik sa mga papeles. May nakapatong na isang magazine sa kandungan ni Audrey at tinitingnan ang nilalaman. Si Jake na may binabasang papeles at hawak ang isang ballpen. Sinulya pa ni Jake ang asawa na nakadekwatro sa sofa paharap sa kanya habang may hawak na magazine. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang paglaway nito sa hintuturo nito at muling inilipat ang pahina ng hawak. Nakalapat ang hintuturo ni Audrey sa kanyang labi nang maramdaman ang titig ni Jake sa kanya. Nagtaas siya ng tingin at nagtama ang kanilang mata. Seryosong nakatitig ito sa kanya habang hawak ang isang ballpen sa isang kamay. "Are you seducing me, Audrey?" Seryosong tanong ni Jake sa asawang nakaupo. Hindi sumagot si Audrey at kinagat lamang ang hintuturo at inayos ang pagkakaupo ng D4 dahilan upang medyo lumihis ang suot niyang dress at malantad ang kalahati ng bilugan niyang mga hita.
Ibinagsak ni Jake ang hawak na ballpen at inilang hakbang ang pagitan nila ng asawa mula sa kinaupuan. Itinukod niya isang kamay sa ulo na nito bilang suporta, samantalang ang isa'y humahaplos sa mukha ni Audrey. Love, you don't know how much I'm stopping myself from taking you here at this office. But here you are, still looking sexy in simple ways. Anya at ibinaba ang tingin sa bahagyang sumisilip na cleavage ni Audrey. Stop talking then. Take me now. Saad ni Audrey at hinila ang necktie na Jake dahilan upang sumubsob ang labi nito sa kanya. They kissed hungrily until they were breathless and do it again. Bumaba ang kamay ni Jake sa hita ni Audrey at ipinasok iyon sa damit nito nang biglang bumukas ang pinto. Sorry to interrupt you, lovers. Silip ni Victor sa pintuan. Can I borrow your husband for a second, Audrey? Tanong ni Victor kay Audrey na nakahawak pa rin sa necktie ni Jake. Sure. Namumulang nag-iwas ng tingin sa Audrey at binitawan ng necktie na Jake na animoy walang nangyari at kunot doon lumapit sa kaibigan. What is it? I have bad news, bud. The witness. Rinig niyang pag-uusap ng dalawa habang papalabas ng office hanggang sa tuluyang magsara ang pinto at nawala ang mga boses. Hindi mapigilan ni Audrey na mapaisip sa narinig. Witness? May hindi ba ako alam? Jake? Nang makalayo sa office ang dalawang lalaki ay hinarap ni Victor si Jake. The witness. She's gone. What? Sabi ng investigador. Noong puntahan niya ito sa bahay nito, wala siyang naabutan. Nagtanong na rin siya sa landlord nito. Umalis na daw ito 3 araw na ang nakalilipas at hindi alam kung saan nagpunta. Pahayag ni Victor kay Jake. Marahas na nagpakawala ng buntong hininga si Jake. What should we do now? Sa ngayon wala pa. Sa dami ng kalaban natin, paniguradong isa sa kanila ang may pakana ng lahat. But hindi naman tayo pwede magturo na lang ng kung sino sa kanila at kasuhan. Still, kailangan pa rin natin mahanap ang witness to continue our investigation. Call Attorney Buentura para matulungan niya tayo sa paghahanap. Tumango si Victor at naglakad. Tumigil ito sa paglalakad at muling humarap kay Jake. By the way, mukhang nabitin ka kanina. Look, galit na galit pa rin siya. Baba nito ng tingin sa gitna niya na sunundan naman ang tingin ni Jake. You faggot! Sigaw niya nang maglakad na ito paalis. Go and take her, Papa Jake! Sigaw pa nitong pabalik. 30 minutos bago mag-alas 5 ng hapon pa lang ng hapon nang mapagdesisyon ng umuwi ni Jake at Audrey. Hinintay talaga ni Audrey si Jake hanggang sa matapos ito sa trabaho. At ang naudlot na mainit na pangyayari ay hindi na nila naituloy dahil maagang tinapos ni Jake ang mga gagawin nito. Nakasakay sila ngayon sa kotse nito at tinatahak ang daan pa uwi. Ang isang kamay ni Jake ay nasa manibela at ang isa ay hawak ang kamay ni Audrey sa kandungan nito. Saan ba tayo kakain mamaya? Tanong ni Audrey at nilingon ang nagmamanehong katabi. You'll find out later. Anito at kumambyo. Guess what? I'm going to be your first date. Pagbibigay diin ni Jake sa sariling first. Excuse me? Humarap si Audrey kay Jake. Ano naman kung ikaw ang first date ko? For your info, marami ako naging maliligaw when we were in high school and college. Pagmamalaking wika nito. Yeah? Madami nga. But still, NBSB ka pa rin. Nasira ang mukha ni Audrey sa sinabi ng huli. Oy, hindi ah. Nagka-boyfriend ako nung second year college tayo. Pagtatanggol ni Audrey sa sarili. You remember Bruce Ortega Caliente? Yeah. Tango ni Jake habang ang mga matay nakatutok sa daanan. Naging kami nun, no? Iwas tingin dito ni Audrey. But he never dated you. Agad na napalingon ang babae sa asawang nagmamaneho. Huh? Teka, paano mong... I know, Bruce. But we're not that close. Actually, we're business partners in wineries. Lingon ni Jake sa katabi na halatang nagulat sa kanyang sinabi. Okay, you win. Sandal ni Audrey sa kinaupahan at tumalukip-kip. But seriously, hindi naman talaga naging kami ni Bruce noon. Muntik lang. Muling nilingon ni Jake ang katabi. What do you mean? Sasagutin ko na siya na noon. But there was this man. And... Animo, nagda-daydream na tumingin sa Audrey sa labas ng bintana ng sinasakyan.
I'm badly attracted to him way back then. So, kaya mo hindi sinagot si Bruce? Is because of that man? Huh? Yeah? Siguro. Lingon ni Audrey kay Jake. But, ang nasa isip ko lang noong mga panahong iyon, masyado pang maaga para magkaroon ng karelasyon. And I promised mom and dad na magkaka-boyfriend lang ako after ko makatapos ng pag-aaral. Na hindi naman nangyari. Dugtong ni Jake. Ang pangit mo? Anyat inirapan nito. Tell me, who is that man? You knew him very well. Sad ni Audrey at makahulugan tumingin kay Jake. So, I'm your first date? Mapanukson tumingin si Jake kay Faith. Eyes on the road, Jake. Namumulang nag-iwas ng tingin si Audrey dito. Ilang minuto ang lumipas nang mapansin ni Audrey na ibang daan ang kanilang tinatahak. Hey, where are you going? Tanong ni Audrey sa katabi ngunit hindi ito sumagot. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumigil sila sa parking lot ng isang mall. Bumaba ito at umikot upang pagbuksan siya ng pinto. Let's go. Inalalayang makababa ni Jake si Audrey at tinungo ang elevator. Nang magsara ang bagon ay tahimik lamang silang dalawa. Audrey can see Jake's reflection on the door of the elevator. He's wearing his navy blue suit at ang mga buhok nito na karaniwang nakabagsak sa noo ay nakataas. And looking so damn gorgeous in it. Napangiti siya nang kumunot ang noo nito at tiningnan siya sa refleksyon ng bagon. What? Wala. Ang pogi mo pala kapag nakataas ang buhok mo. Anya at parang timang na humagikhik. Really? Humarap ito sa kanya at ang mga kamay ina sa kanyang bewang. Mahinang itinulak ito ni Audrey nang akmang hahalikan siya nito. Mahiya ka nga. May CCTV oh. Nguso niya sa gilid ng bagon kung saan nakalagay ang camera at nakatutok sa kanila. So what? I can buy this mo if I want to. Hahalikan na sanang muli ito ni Jake nang bumukas ang bagon at pumasok ang apat na kabataan. Agad naman silang naghiwalay. Guys, look at this. Tawag pansin ng nakapulang jacket sa tatlo pang kaibigan. Jake Sandoval. Basa ng isa sa may suot na white cap. One of the youngest and prominent businessmen in Asia. COO ng kumpanyang Chapeleto de Sandoval at kasosyo ang ilang malalaking kumpanya sa Asia at iba pang bansa. Pahayag ng binatang naka-red jacket. You know what? I want to be like him someday. Biruin mo, in a very young age of 20, he already manages his own business na napalago niya. Sad ng binatang naka-blue shirt at may hawak na shake sa isang kamay. Ha? Diyan kayo nagtatrabaho si Papa? Pagmamalaking wika ng isa pang binatang nakapolo at may suot na eyeglasses. Ano? Bilang janitor? Anin nakasuot ng blue shirt at nakipagtawanan sa iba. Tiningala naman ni Audrey ang katabi na mukhang hindi nagustuhan ang narinig. Napayuko naman ang lalaki nakapolo at nagtaas ng tingin sa kanila. Nalakamata nito nang mapadapo ang tingin kay Jake at muling tumingin sa cellphone ng kaibigan. Teka, ikaw si... Hindi na nito na ituloy ang sasabihin na lumingon na rin sa gawin nila ang mga kasama nito. Jake Sandoval! Manghang wika ng mga ito habang nakatingala sa matangkad na lalaking katabi ni Audrey. You could be like me if you act like that. Lingon ito sa batang nangutya sa kaibigan. Hey, young man. Tangon ito sa batang nakapolo. Your father is doing a great job. Tell him to go at my office tomorrow. Wika ni Jake at ginulo ang buhok nito. Sakto naman bumukas ang bagon at tinila siya nitong palabas. Naiwan namang nakatulala ang apat sa kanila na hindi makapaniwalang nakita ang kanika nila lamang ay pinag-uusapan. Hindi maiwasang mapangiti ni Audrey sa ginawa ni Jake. Bumitaw siya mula sa pagkakahawak nito at hinayaang maglakad pauna sa kanya. She can't hide her smile by looking at his back. Ang swerte ng babaeng mamahalin nito. Anya sa isipan at mapait na ngumiti. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang tumigil ito sa paglalakad at lumingon sa kanya ang gwapong mukha nito. Langya, bakit bang gwapo ng damuhong ito? Muling anya sa isipan at lumapit dito sa kahinawakan ng kamay ni Jake. What's wrong? Parang batang tumingala sa Audrey dito at umilin. Nothing. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Tumigil sila sa paglalakad at umarap si Jake sa asawa. Wait me here. Okay. Agad naman ito umalis at pumunta sa kung saan. Umupo si Audrey sa bench katapat ng isang candy store.
May lumabas na isang batang babae na may hawak na lollipop kasama ang nanay nito na masayang nakatingin sa anak. Naalala niya ang sinabi ng mga kamag-anak ni Jake noon sa kanila. Kailan niyo ba kami mabibigyan ng pamangkin? Bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin? Sunod ni Sally sa amo papasok ng bahay. Napatitig sa Audrey sa kanyang tiyan. Kailan niya nga ba sasabihin dito ang bagay na iyon? Nawawalan siya ng kumpiyansa tuwing nakikipag-usap siya dito ng seryoso dahil nauuwi lang ang usapan nila sa romansa. Halatang iniiwasan nito na mapag-usapan ng tungkol roon. Isa pa, baka hindi iyon tanggapin ni Jake at ipagtabuyan siya nito. Nagpakawala ng buntong hininga sa Audrey at hindi niya alam kung may tamang oras pa ba roon upang masabi niya dito ng harapan. Napatigil siya sa pag-iisip nang dumating si Jake na may bitbit na paper bag. Tumayo siya upang salubungin ito. What's that? Nguso niya sa dala nito. You gonna wear this later? Then he winked at her. Audrey felt her heartbeat goes fast. Diyos ko Lord, ano bang ingredients dito at ganito kagwapo? Baka sunggaban ko na lang ito ng halik kapag... Napatigil siya sa pag-isip at ipinilig ang ulo. What the heck are you thinking, Audrey? Nakakawaan ka na ng kalaswaan ng asawa mo? Pagalit niya sa sarili. Muli silang bumalik sa bahay upang makapaghanda sila. Agad na pumanhik pataas sa kwarto sa Audrey dala ang paper bag na naglalaman ng dress na binili ni Jake para sa kanya. Napasandal sa Audrey sa pinto matapos may sara ito. Ito na ata ang hinihintay niyang pagkakataon upang masabi dito ang matagal niya nang gustong sabihin. God, ito na ba yun, Lord? Kinalig siya sa naisip at agad na nagbihis. Pumasok si Jake sa kwarto nila mag-asawa at naabutan si Audrey na nakaharap sa body-size mirror. She's wearing the dress he bought for her. Lumapit siya dito at niyakap mula sa likuran. It suits you very well. Anya dito at nilanghap ang mabangong buhok nito. Nilango naman ni Audrey ang asawa. You're the one who bought this. Mukhang pinag-isipan mo talaga. What are you planning, huh? Hinalikan ni Jake si Audrey sa tungki ng ilong nito. Just a simple surprise. Ngiti niya dito. Tiningnan ni Audrey ang refleksyon nila sa salamin. Her wearing a nude color dress that shows her delicate shoulders and side of her body. While Jake wearing a brown suit that shows his strong chest. They just wearing simple clothes but looks elegant. They look like a happy married couple. Happy? Napaisip sa Audrey. Yeah, she's happy. Dahil sa ipinapakitang pagkatao sa kanya ni Jake. But still, she's doubting. Kapag sinabi niya na dito ang tungkol doon ay baka biglang magbago ang pakikitungo nito sa kanya. Susugal ka ba o hindi? Tanong niya sa sarili at pinakatitigan ang refleksyon nila sa salamin. Bahala na. Shall we? Tanong ni Jake sa katabi at inilahad dito ang braso. Ngumiti naman sa Audrey at tinanggap iyon. Pagkababa nila ay nakaabang sa kanila si Nanay Rosa. Nakatingin ang mga ito sa kanila habang pababa ng hagdan. Shit, Sally. Sabihin mong nananaginip lang ako. Yugyug ni Martha sa katabi. Para silang prince and princess sa Disney. Nakangiting saad ni Sally. Tayo baga Martha, may pag-asa? Lingon ni Boyet sa katabi. Che, hindi kita kilala. Pagtataray nito, napakamot naman si Boyet sa batok. Agad na lumapit sa kanila si Nanay Rosa. Magpakasaya kayo ha? We will, Nanay Rosa. Sagot ni Jake at humarap kay Audrey. Can I be your date for tonight? Audrey at Chansa? Lahad niya ng kamay sa babae. Natigilan naman si Audrey. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak ng mga oras na iyon. First time? Yeah? First time na may magyayaya sa kanya na makipag-date. Ganito pala ang pakiramdam noon, ano? Masayang umiti si Audrey at tinanggap ang kamay nito. Always. Naglakad silang palabas ng bahay at sumakay ng kotse. Naiwan namang nakatanaw ang mga katiwala sa papalayong sinasakyan ng dalawa. Can I also be your date for tonight, Martha? Gaya ni Boyet sa sinabi ng amo at humarap kay Martha nang nakalahad ang kamay. Napalingon naman dito si Martha. Kilala ko yan, Sally. At inakay ang kaibigan papasok ng bahay. Ibinaba ni Boyet ang kamay at tumingin sa papalayong figura ng dalawa. Lumapit si Nanay Rosa sa binata at inakbayan. Huwag kang susuko, iyo. Nagpapakipot lang yan si Martha pero ramdam ko'y gusto ka rin yan.
Nakangiting wika ni Nanay Rosa dito. Hindi po ako susuko, Nay Rosa. Nakangiting tingin ni Boyet sa matanda. Ang hirap ng paamuhin ng galit na tigre. Kapangin ko na kaya sa kwarto. Balik tanaw ni Boyet sa dalawa. Aray! Napahiyaw siya ng pinguti ni Nanay Rosa ang tenga niya. Dinadaan mo kasi sa klaso ang demonyo ka. Ani Nanay Rosa at pumasok na rin sa loob. Nay, nagbibiro lang naman po ako. Himas ni Boyet sa namumulang tenga at sumunod dito. Ang mga kamay ni Audrey ay nakapulupot sa braso ni Jake habang naglalakad silang papasok sa bukana ng isang mamahaling Italian restaurant. Agad silang lapitan ng manager nang makita ang kanilang pagpasok. Good evening, Mr. and Mrs. Sandoval. Miss Ray, please. Anito at pinangunahan sila sa paglalakad. Dinala sila nito sa rooftop ng resto kung saan kitang-kita ang kabuuan ng syudad. The moon brights at its brightest color. Animoy inilawan sila nito. Dumapo ang mata ni Audrey sa isang table sa gitna nito. Maayos na nakalagay ang mga kubyertos at may flowers with candles sa gitna ng mga ito. Sa kanilang gilid ay may tumutugtog na grupo ng maliliit na orkestra. Nilungon niya sa Jake na nakatitig pala sa kanya. This is too much, Jake. Harap niya dito. No, it's not. Kulang pa ito sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon, Audrey. I will do everything to make you happy. Inabot ni Jake ang isang kamay ni Audrey at hinagkan iyon. Iginiya niya ito sa lamesa at ipinaghila ng upuan, saka umupo sa pwesto. Lumapit sa kanila ang isang waiter dala ang pinahanda niyang pagkain para sa kanilang dalawa. I know, you like Italian foods kaya dito ko naisipang dalhin ka. Wika niya sa kaharap. You planned all of this? Hindi makapaniwalang tanong ni Audrey kay Jake. Yeah, thanks to Victor. At hindi mo nalaman. Iwas ng tingin ni Jake dito. Napangiti naman si Audrey sa inaasta ng huli para itong batang umaamin sa crush niya. Matapos kumain at nag-usap ng kung ano-ano ay may kinuhang wine si Jake sa ice bucket at binuksan iyon. Sinalinan siya nito sa kanyang baso. Napansin ni Audrey na walang brand ang boteng hawak ni Jake habang nagsasalin ito sa sariling baso. Is this your product? Tanong ni Audrey at inalog ang basong hawak. No, it's actually my own type of wine. Ako ang gumawa nito when I was 20 years old. Sagot ni Jake at ibinalik ang bote sa ice bucket. I stored this for a very long time at ngayon ko lang ulit naalala. By the way, it's blackberry. Hope you would like it. Anya at itinaas ang baso dito. Ganun din ang ginawa ni Audrey at ininom ang wine. Nanunuot ang linamnam ng wine hanggang sa lalamunan ni Audrey at lasang-lasa ang tamis ng blackberries. It's good. It's really good. Bakit hindi mo sali sa products niyo? For sure, sasikat ito. Anya at pinakatitigan ang basong hawak. I don't want to. I want to make this more special for the one who will taste it first. Napatigil sa Audrey sa narinig ng tumingin kay Jake na matamang nakatitig sa kanya. You mean, you're special for me, Audrey? Ibinaba ni Jake ang hawak at tumayo. May I have this dance? Lahad niya ng kamay dito. Napatingin sa Audrey sa kamay na nakalahad sa kanya pataas sa mukha nito. God, tell me, I'm just dreaming. Tinanggap niya ang kamay nito at tumayo. Pumunta sila sa gitna. Jake held Audrey's in her waist and her other hand. Automatiko namang inilahad ni Audrey ang isang kamay sa balikat ni Jake. Jake pulls her closer to him and make a soft sway na sumasabay sa ritmo ng musika. Hindi inaalis ni Audrey ang titig kay Jake. You are so precious and deadly beautiful, Audrey. Jake said out of the blue. And you're the most handsome man I ever saw, Jake. Ani Audrey at isinandig ang ulo sa tumitibok na dibdib ni Jake. She can hear her fast heartbeat. Ipinikit niya ang mata at muling sumabay sa paggalaw nito. Audrey, tawag ni Jake dito. She answers while her eyes are still closed. About what Erica had told you, of what happened on us in the ranch. It's not true. She called me at nagbantang magbibigti kung hindi ako makikipagkita sa kanya. So, I did. But believe me, love,
I believe in you, Jake. Putol ni Audrey dito. What? Niyuko ni Jake si Audrey. Hinawakan ni Audrey ang pisngi ni Jake gamit ang isang kamay. That time, hindi ako naniwala sa sinabi ni Erica. Why? She touches his lips with his thumb. Kasi ikaw lang pinaniniwalaan ko. Alam ko may paliwanag ka pero nagpalamon ako sa galit. It's not your fault, love. Malaki nagawa kong pagkakamali. And I'm doing this because I'm such an asshole para gawin iyon sa'yo. Believe me, love. Pinagsisisihan ko iyon. At sa kanya hinalikan ang noo ni Audrey. Ilang sandali silang nasa ganoong posisyon nang muli magsalita si Audrey. Jake? Yeah? The man that I'm talking about? It's you. Napatigil si Jake. Umayos ng tayo si Audrey at pinakatitigan nito. I'm attracted to you since we're college. Pero natakot ako. Knowing Jake Sandoval, a dangerous man. Sino si Audrey at tsansa para pagkainteresan mo? Nakatitig lang si Jake kay Audrey. This can't be. Ano Jake sa kanyang isipan? No, Jake. Huwag mong paghinalaan si Audrey. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Jake, I love you. Nakaramdam ng kaba si Audrey nang tuluyan niya nang masabi kay Jake ang damdamin. Ngunit heto si Jake at nakatitig lang sa kanya. Yumuko si Audrey. I'm sorry. I shouldn't. Naputo lang sasabihin niya nang hilahin siya ni Jake at hinalikan sa labi. Ipinagdikit ni Jake ang kanilang noo. Te amo, mi amor. Finally, he said it already. Right, Jake. You said it right. Huwag mong pagdududahan ang nararamdaman sa iyo ni Audrey. She's your wife. Nakatitig lamang si Audrey kay Jake at ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak. Oh, Jake. Her arms immediately encircled in his neck as they kissed again. This time, it's not just lust. It's love. Nakatayo si Audrey sa harap ng lababo at nagtututbrush. Katatapos niya lamang maligo at naghahanda na sa pagtulog. Hindi rin sila gaano nagtagal sa date nila ni Jake at agad ding umuwi. Mag-harvest kasi ito ng mga tanim sa rancho upang i-deliver sa bayan. May mga tauhan ito doon upang dalhin at ipamigay ng libre ang mga inani sa mga home for the aged at bahay ampunan. Pinunasan ni Audrey ang kanyang bibig ng towel at pinakatitigan ng sarili sa salamin. She can't hide her smile at hanggang ngayon ay namumula pa rin tuwing sumasagi sa kanyang isipan ang nangyari kani-kanina lang. Kinapa niya ang damit sa table sa kanyang gilid. Natigilan sa Audrey nang walang makapa at tinignan iyon. Walang kahit na anong damit niya ang nakalagay doon kahit na undergarments niya. Nasapak niya ang noo. Ulyanin mo na talaga. Pagalit niya sa sarili. Paano na to ngayon? Lalabas akong hubot-hubad? Paano ko nandoon sa Jake? Namumroblemang tinignan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Tanging puting roba lang ang suot niya at walang kahit na anong saplot sa loob. Nakalugay ang mamasa-masa niyang buhok na aabot na lampas ng balikat ang haba. Inayos niya ang pagkakasuot ng roba at sumilip sa pinto. Nakita niya nakaupo si Jake sa kama at may librong